Magandang umaga sa lahat. Welcome back sa ating channel. At ngayon ay ika-26 na araw after transplant ng ating mga talong. Calixto F1 ang ating itinanim. At tayo ay magpo-pruning. Pag-uusapan natin ang pagpo-pruning. At bakit ako magpo-pruning? So, ngayon, mapapansin natin, pakita ko sa inyo, mapapansin natin yung 26 days na talong, meron na siyang bulaklak. So, isang indication na rin yan na pwede ka mag-pruning kung ikaw ay nagbabalak na mag-pruning. So, yung pagpo-pruning, pwede nating tanggalin yung talbos sa tuktok o kaya tanggalin yung talbos, yung mga sanga sa baba. Ang tawag naman doon ay Y pruning. Ititira natin yung Y, magiging letter Y dito sa taas para umusbong tumangkad yung ating talong. Ako ay gagamit ng Y pruning. So sa pag-Y pruning, kailangan natin ng gunting. Cutter yung dala ko ngayon, pwede na rin yan. Lalagyan ng mga dahon. Balde, sako, pwede na yan. Ngayon, ang pagpo-prune, ng Y pruning ay tatanggalin natin tong mga sanga, lahat ng sanga na nakikita natin sa baba, pati yung mga umusbong na magiging sanga, tatanggalin natin yan. Bakit? Para ma-focus yung pinapakain nating abono, foliar dito sa taas at tumangkad yung talong at yung nutrients papunta dito sa magiging bulaklak niya, magiging bunga. Tapos hindi na masasayang yung ipapakain nating abono dito sa mga sanga. Although sa mga hindi naman nagpo-pruning, magagamit mo itong mga sanga dahil magbubunga yan eh. At mabibigyan ka ng mas maraming bunga kasi nga maraming sanga. Pero hindi naman pag nag-pruning ka. Ang pinaka-purpose ng pruning, even na magbasa tayo sa guide ng Department of Agriculture sa pagtatanim ng talong, ay nakasulat doon na nire-recommend ang pagpo-pruning para mas mapalaki natin yung magiging bunga niya at mas maparami ang iyong production. So yun ang susundin ko, magpo-pruning ako dahil sa benefit na yung makukuha nating advantages like paglaki ng mga bunga, pagdami ng ani, tapos sa baba, pag malinis dito sa baba at bawas yung sanga, ibig sabihin mas makaka-circulate yung hangin, tapos hindi madaling pamahayan ng insekto at kulisap, at madaling mag-harvest kesa sa masyadong mayabong yung ating magiging talong. Yun ay para sa akin sa sitwasyon ko dahil may mali akong ginawa dahil yung aking spacing nasa 0.5 meters lang yung spacing ng aking tudling, kaya mahihirapan akong mag-ani kapag yumabong tong mga talong. Kaya isa sa solusyon ko ay mag-Y pruning para sa huli yung bandang ibaba clear, sa bandang taas siya yayabong, pwede akong dumaan dito sa baba at mamitas ng bunga during harvest. So hindi ganun magiging mayabong yung magiging talungan natin. So kaya ako magpo-pruning. So yun, makakatipid tayo sa insecticide, pesticide, foliar kasi konti lang yung i-sprayhan natin. Mas madaling mag-spray, makakadaan ka, mas madaling i-spray kasi hindi ganun kadami yung dahon na kailangan mong i-cover ng i-spray natin. So mas talagang konti makukonsume natin yung spray. Sa abono ganun din, hindi ganun kadaming kailangan mong i-support ang abono sa iyong tanim dahil hindi ganun kayabong, hindi ganun kadaming sanga ang kailangan pakainin. So practicality, makakatipid, production wise, magkakaroon din tayo ng magandang bunga. Sa huli naman magsasanga pa rin naman yan sa taas eh. Hindi naman porke tinanggal natin yung sanga sa baba isang sanga lang sa taas, hindi, magsasanga pa rin yan. So doon siya sa taas magpaparami, yun yung intention natin. Sa taas magparami, sa baba clear, magandang circulation ng hangin, at makakatipid tayo sa gastos, abono, foliar,
spray, tapos makakaiwas tayo sa maraming insekto or mababawasan natin yung insekto na mamamahay sa baba. Makakadaan during harvest, hindi ganun kayabong, at so yun, ibig kong sabihin. Okay, so sa pagpupruning ay kailangan natin talanggalin talaga itong mga sanga-sanga. So umpisa na natin, pakita ko sa inyo. Nakakaawa yung ating talong pero wag tayong maawa. So pakita ko so kailangan tanggalin natin yung lahat ng sanga na yan. Isa pa lang to, sanga to, dalawa sa baba, tanggalin na nito. Matigas na nga. Ay, mali. 3. Sige, ito muna. 4. 5. Kahit maliit, tanggalin yan. 6. Tsaka ito yung pinakamalaki sa baba. Nakapanghinayang pero kailangan mong tanggalin yan. Ito. Yan. Tanggal. At ito pa, tanggalin natin. At ito. Hindi ko muna tatanggalin. So yan, ganun kadami yung sanga ang nabawas natin. So imagine nyo, ito yung pinapakain ng puno ng talong. Kailangan suportahan niya ng nutrients syempre. Sa mga galing sa abono natin, spray ganun din. Kailangan kumonsumo ng spray. Foliar, insecticide, pesticide. Pero ngayong malinis na siya, ayan, mas madaling mag-circulate yung hangin dito. Pag tumanda yung talong natin sa baba, clear, makakadaan ako dito. At mas konti yung peste kesa sa mayabong. At circulate ng hangin, yung katipiran na sinasabi ko. Tapos ayan, medyo payat sa tingnan, hindi malusog, pero magsasanga pa rin naman sa taas yan. Ayun, so yan ang Y pruning. So isusunod ko na lahat ng to. So marami pa tayong kailangang i-clean. So hanggang dito na lang, at comment lang kayo sa inyong mga reaction at mga komento, ano inyong mga idea. Again, hindi naman ito yung tama lang. Lahat ng pamamaraan gumagana sa mga farmers, kaya merong nagpo-pruning, merong hindi. Depende sa inyo yun. So kanya-kanya tayo ng diskarte, at kung ano yung gusto nyong sundin, okay yun. Gumagana yun. Kasi hindi naman mali kung hindi ka mag-pruning. Hindi rin naman mali kung magpo-pruning ka. So, bawat isa ay may diskarte, at lahat ng diskarte ng mga farmer ay tama. Kasi gumagana yun base sa experience nila. Okay, hanggang dito na lang ang ating pagpupruning. Balikan natin to after, sabihin natin 1 week, kumustahin natin yung magiging resulta ng ating pagpupruning. Okay, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.